Larissa sleepily stretched her arms. Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Pumasok na ang sinag ng araw sa nakabukas na bintana. Nakabukas? Ang binabalak na muling pagpikit ay napigil at nagmulat na ng totoo. Wala siyang natatandaang may bukas na bintana kagabing humiga siya. Good morning! Napabalikwas siya ng bangon pagkarinig sa tinig. Isang batang babae ang nakatayo sa may paanan ng kama in her cotton pajamas. Her shoulder-length hair was uncombed. Looking at her, natitiyak niyang kagigising din lang nito. And she was smiling curiously at her. Good morning, ganting bati niya at muling inilatag ang sarili sa higaan at tumitig sa kisame. Pakiramdam niya ay pumikit lang siya at hindi pa nakakatulog. Kung pwede lang ay ibaon niyang muli ang mukha sa unan upang bumalik sa pagtulog. Subalit, ang nakapagdududang kislap sa mga mata ng batang babae ay sapat upang muli niyang itukod ang mga siko sa kama at iniangat ang sarili. Umupo ito sa gilid ng kama sa may paanan niya. Hello, nakangiting sabi nito. I'm Angie. Ikaw, sino ka? Angie? Walang nabanggit si Jack kagabi na maliban sa mag-asawang katiwala ay may bata pa itong kasama. Hi Angie, I'm Larissa. Anong oras na? 8:30 na. Nasaan si Papa? Nilingan nito ang kabilang bahagi ng higaan. Her chinky eyes twinkling. Gustong mapaungol ni Larissa sa ipinahihiwatig ng mga mata nito. Nang bigla siya ay may nahagip ang isip na sinabi ng bata. Papa? Anak ka ni Jack? She said in horror at isiping hinagkan at nagpahalik siya rito kagabi. The man was married? Aha? Sumampa na ito sa kama. Ang mother mo. I don't have one. Baliwalang sabi nito. Tinitigan siya ng husto. Baka ikaw ang magiging mama ko. Nanlaki ang mga mata niya, dumubli na ang kalituhan. Ako? Ngumiti ito. Napansin niya ang dimple sa magkabilang pisngi nito. Yes. Ang galing namang pumili ni Papa ng magiging mama ko. Pumili ng magiging mama mo? She parroted. What are you talking about? Where's your father anyway? Tuluyan na siyang bumangon at napaungol ng mapunang ang suot niya kahapon ang siya pa rin niyang suot. Her jeans and blouse. Nungka sa buhay niyang natulog siyang hindi man lang naglinis ng katawan at nagpalit ng damit. Pero ano bang damit ang ipapalit niya gayong nasa kotse ang malita niya? But Jack said something about a shirt that she could use. Well, she was too tired. That explained it. Huwag nang idagdag ang halik na ginawa nito sa kanya. Natuluyang nagpaalis ng matinong kaisipan niya. Hindi ba magkasama kayong natulog? Sagot ng bata. Magkasamang paungol siya. Kanina pa niya inuulit ang mga sinasabi nito. Nagkakamali ka ng iniisip mo. Paano akong magkakamali? Umangat ang kilay nito. Nandito ka sa silid ni Papa at nasa kama niya. Silid niya ito? Gulat niyang tanong sabay ikot ng mga mata sa buong silid. Pagkuwan ay mabilis siyang bumaba ng kama at binuksan ang built-in wardrobe. Muli ay napaungol siya nang makitang puro gamit panlalaki iyon.
Hindi niya iyon pinag-aksayahan ng panahong isipin kung nasaang silid siya kagabi. Inaasahan niyang ang pinagdalhan sa kanya silid ni Jack ay guest room. Ni hindi niya iisipin kahit sa panaginip na iibigay sa kanya ni Jack ang silid nito. Totoong pagod na pagod siya kagabi. Pero hindi dahilan iyon upang magtiwala siya ng labis sa isang taong hindi naman niya kakilala. And to top it all, pinahintulutan niya ang lalaking iyon na hagkan siya. At bagaman hindi siya tumugon, she remained passive in his arms and enjoyed his kiss. In the light of day, ngayon niya naisip ang posibleng kapahamakang maaari sanang sinapit niya kung masamang tao si Jack. Hindi ba obvious? Nanunuksong pukaw ni Angie sa pag-iisip niya. At ikaw ang kauna-unahang babaeng iniuwi niya rito at pinatulog pa sa silid niya. Ilang silid mayroon ang bahay na ito? Tanong niya. 3 dito sa itaas. Itong silid ni Papa sa akin. Iyong isa at iyong isa pa'y ginawang library at opisina na rin ni Papa. Walang guest room? Umiling ito. Sa ibaba, surely may silid na. Silid ni naman ng Antonia at Manong Pidyong. Hindi naman nagpapatulog ng babae si Papa rito, kaya walang guest room. At wala akong natatandaang nagkabisita kami na nanggaling sa ibang lugar. Ikaw lang. So there, wika niya, smiling. Nabigyan ng dahilan kung bakit sa silid nito siya pinatulog ni Jack. Walang mapagpilian ang papa mo, kaya itong silid niya ang ibinigay sa akin kagabi. Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi masamang isipin, magkasintahan kayo ni Papa at magiging mama kita. Wika ng bata. Isa pa hindi miminsang nagpupunta rito, sina Tita Monit at iyong makulit niyang anak at laging sadyang nagpapagabi, pero hindi sila iniimbitahan ni Papa na dito matulog. Nasisiyahan siyang hindi mawari sa narinig mula sa bata at sandali niyang ikinalito ang damdamin. Dahil gayong umaga, tutuloy na siya sa sagada at tapos na ang maikling pagkikilala nila ng ama nito. Angie! Dumagundong ang malakas na boses ni Jack mula sa labas. I'm here, Papa! Ganting sigaw ng bata sa matinis na tinig na tila pumunit sa eardrums ni Larissa. Hindi nagtagal at bumungad sa may pintuan si Jack, nakaputing kamisita na nakaplaster sa katawan nito, outlining his broad shoulders and muscled chest. Hapit ang luma at kupas na pantalong maong, hinting Steinway legs. Ang laylayan ng maong ay nakapailalim sa working boots nito. Sa malaking kamay nito ay ang malita ni Larissa. He looked at her intently, then his eyes moved to her lips na para bang inaalala ang ginawa nito kagabi. Agad ang pag-iinit ng mga pisngi niya. Natitiyak kong gusto mong magpalit ng damit. Pinanghasan ko nang ipanhik ang malita mo. Nakita kong hindi mo ginamit ang alinman sa mga kamisita ko. I was so tired. Dipinsan niya sa akusasyon sa tinig nito na para bang ang hindi niya paggamit sa kamisita nito ay isang malaking insulto. Tahimik na tumango si Jack. Humakbang papasok sa loob ng silid at ibinaba ang malita niya sa sahig. Where's my car? Tanong niya. Tinitigan ito. She could not help admiring the man. The sunlight picked up highlights in his long and dark hair. Makintab iyon. Toe and thick. Marahil ay malambot at madulas hawakan. Iniisip niya ang magiging anyo ni Jack kung nakalugay ang buhok nito.
Sa isang sandali ay naisip niyang hatakin ang gumang nakatali sa buhok nito. Seeing it pull forward to outline those hard cheekbones and the plains beneath. Nang mag-angat siya ng paningin ay nakita niyang nakatitig din ito sa kanya. Nahihiyang umiwas siya ng tingin. Nasa ibaba ang kotse mo. Kinuha ko kaninang madaling araw. Larissa was about to say something, subalit naunahan siya ni Angie. Papa ha, may itinatago kang sekreto sa akin. Kailan kayo magpapakasal ni Larissa? Angela, mariing saway ni Jack. At wala kang karapatang tawagin siyang Larissa lang. Siya ay si Doktora Garcia. Hindi naman siguro tamang tawagin ko siyang Doktora Garcia kung magiging nanay ko siya, di ba pa? Hindi mo siya magiging nanay, Angie. Jack's face was red with embarrassment. Kaya siya narito. Pero papa, putol ng bata sa sinasabi nito. Pinatulog mo si Doc, Miss Larissa, sa silid mo mismo at malalaman na iyon ng buong rancho. Kailangan mong ibangon ang kanyang dangal. Ang sabi mo ay hindi mabuti para sa isang lalaki na nanluloko ng babae at ayokong gawin mo iyon sa kanya. Hindi maiwasan ni Larissa ang matawa, bagamat nakikita niyang hindi natutuwa si Jack sa mga pinagsasabi nito. And Papa, the girl was unstoppable. Kumislap ang mga mata sa kasiyahan. When did you start seeing here? Bakit hindi ko nalaman? Saan kayo nagkakilala? Humingi ka ng paumanhin kay Doktora Garcia, Angela. Ngayon din, matatag ang tinig ni Jack, seryoso. Lumabi ang bata at nang makitang totoong nagagalit na ang ama ay huminga ng malalim at nagkibit ng mga balikat. Sorry, Miss Larissa. Ani, Angie. Larissa, ang ganda ng pangalan mo. Ano ang itatawag ko sa iyo? Kahit ano ang gusto mong itawag sa akin, Larissa. Iyan ang tawag ng mga kaibigan ko sa akin. O kahit Doktora Garcia, okay lang sa akin. Pansamantalay Tita Larissa ang tatawag ko sa iyo. Paano ba kayo nagkakilala ni Papa? Taga saan ka? Bakit ngayon lang kita nakita? Narinig niya ang pag-ungol ni Jack. Minabuti niyang siya na ang magpaliwanag. We've only met yesterday, Angie, sa restaurant ni Manang Nelia sa highway. Nagkataong naroon ako at oras na para manganak si Leonie. Ako ang nagpaanak sa kanya dahil wala iyong doktor niya. Pagkatapos niyang paanakin si Tita Leonie mo'y ginamot naman niya si Marlon dahil nasugatan at nahulog sa trap ng hayop sa gubat. Dagdag paliwanag naman ng ama nito. Sumimangot si Angie pagkabanggit sa pangalan ng batang lalaki. Mabuti nga sa kanya, ang kulit kasi at nakakainis yung mga iyon, lagi na lang nakadikit sa iyo. Nasa tining dito ang panibugho. Angie, sa pagkakataong iyon ay iba na ang tono ni Jack. Mahinang humingi ng paumanhin si Angie. Pagkuwan ay tumingin muli kay Larissa. Ano ang anak ni Tita Leonie? Muling bumalik ang kislap sa mga mata nito. Lalaki ang anak nila ng Tito Tidi mo, Angie. Iwan na muna natin si Doktora Angie para makapag-ayos siya. Sinulyapan nito si Larissa. Magpapahanda ako ng almusal sa ibaba. Humakbang na ito palabas ng silid. Nanlalaki ang mga mata ni Angie na sinundan ng tingin ang ama hanggang sa mawala ito sa pinto. Nakita mo ba kung paano katitigan ni Papa? Sinuri siya nito ng tingin. Wistfulness in her eyes. Gusto ko ang nangyayari. Siguro na may makikinig na sa akin si Papa ngayon. Kumunot ang noon niya. Nahulaan agad niya ang kalukuhang naglalaro sa utak nito. Kahapon lang kami nagkakilala.
Iano? So, walang dahilan para mag-isip ka ng ganyan. Humiga ito sa kama. Magandang lalaki si Papa. Sabi nga ng mga classmate at teacher kong babae ay macho raw siya. Hindi ka man lang ba nagka-crush sa kanya? Your father's a very attractive man. I can see that, but alam mo, hindi ko naman talaga father si Papa. Wika nito sa mahinang tinig at sinundan iyon ng buntong hininga. Napatitig ng husto si Larissa sa bata. She was intrigued. He is my godfather really. Kaibigan niyang matalik ang father kung totoo. I'm almost 12 now. Nasa grade 1 ako nang umalis ang father ko patungong Saudi, but he never came back. He died there accidentally at inampun ako ni Papa Jack nang mamatay ang totoo kong papa. Ang mother mo. Nagkibit ito ng mga balikat. Hindi ko alam. Noong buhay pa ang totoo kong papa, sinasabi niyang iniwan kami ng mama ko noong maliit pa lang ako. I don't even remember her. Kaya nga gusto kong mag-asawa na si Papa Jack para magkaroon na ako ng mama. Nahimigan ni Larissa ang lungkot sa tinig ng bata na pilit nitong itinago sa pagkibit ng mga balikat at baliwalang tinig. Her heart went out to her. Naranasan niya ang mawalan ng mga magulang at alam niya kung gaano kasakit iyon. Lalo na marahil dito na hindi man lang nakilala ang tunay na ina. Naiintindihan kita, Angie. Banayad niyang sabi. Pero hindi ako posibleng maging. Pero ayoko naman kay Tita Munit. Muli nitong putol sa sinasabi niya. Sabi ni Manang Antonia dating girlfriend ni Papa si Tita Munit, subalit nag-asawa sa iba, tapos hayan at nagbalik ng mabiyuda. Ayoko nang ganon, iniwan niya si Papa tulad ng ginawa ng mother ko sa totoong papa ko. Hindi makahagilap nang sasabihin si Larissa. Hindi niya alam kung paano magpaliwanag dito. She did not want to disappoint the girl na naghahanap ng magiging ina. Pero natitiyak niyang hindi siya iyon, na paraan lang siya sa lugar na iyon nang hindi sinasadya. At aalis na siyang ng umagang iyon. Ngayon na rin matatapos ang pagkikilala nila ng ama nito. Totoong dadalawin niya si Leonie makalipas ang 3 linggo, pero hindi nangangalhulugang iyong magkikita silang muli ni Jack. Nakita ko kung paano katitigan ni Papa. Wala akong alam na babaeng tinitigan ng ganoon ng father ko, Tita Larissa. Ikaw lang. Natitiyak kong hindi papayag si Papa na matatapos na lang ngayon ang pagkikilala ninyo. Angie. Pero ang payo ko'y pagtiisan mo si Papa. Walang alam iyan kung paano pakitunguhan ng isang babae. Marami pang dapat malaman. Kaya nga panay ang basa ko ng patago ng mga pakitbook para maturuan ko si Papa ng tamang panliligaw. Hindi mapigilan ni Larissa ang mapangiti. Hindi niya kayang isiping ang isang tulad ni Jack ay ignorante sa babae. Ang sabi mo'y girlfriend niya dati si Munit. Di may alam siya pagdating sa babae. Sinabi ni Manang Antonia na si Munit ang nanligaw kay Papa kaya naging mag-boyfriend sila. Hay nako, maniwala ka. Babaeng baka at babaeng kabayo lang ang alam pakitunguhan ng ama ko. Walang karuma-romansa sa katawan iyon. Then, she weak conspiratorially. Pero, pagtutulungan nating turuan si Papa kung paano kaligawan at suyuin. Basta ipangako mo lang sa akin na pagpapasensyahan mo siya. Angie, aalis na ako ngayong umagang ito. Maaring hindi na kami magkita pang muli ni Jack. Patungo ako sa Sagada para sa 3-week holiday ko. Nabawasan ang sigla sa mukha nito. Malapit lang ang Sagada mula rito. In fact, yung Montessori na pinapasukan ko ay nasa boundary ng Sagada at San Joaquin. Hindi dito matatapos ang pagkikita natin. Oo nga pala, pinitik nito ang daliri. Bakit hindi ko kaagad naisip yun?
Bigla ang kabang bumundol sa dibdib niya sa sinabing iyon ng bata. Akmang magsasalita ito nang muli nilang marinig ang malakas na tinig ni Jack mula sa ibaba at tinatawag ang anak. "Andiyan na pa!" sagot nito. Bumaba ito mula sa kama. "Saan sa Sagada ka patungo?" "Hindi kalayuan sa Coastal, Angie." Sinabi niya ang lugar at ang pangalan ng pamilya ni Jerry. Tumango ito at lumakad patungo sa pinto. "Mauna na akong bumaba." Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang part 6 sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlab7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely Ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.